Aryan! Anong paliwanag mo dito? Sir, naghahanap ng trabaho. Matino naman po. Kaya... Alam mo, ikaw Aryan, napakabugok mo talaga. Ewan ko, yung utak mo, nabugok na parang itlog eh. Ang tanga-tanga mo! Alam mo kung gaano kalaki tong project na to, di ba, para sa akin? Ha? Di ba? Di ba secretary kita? Ano yung gawain ng secretary? Dapat ma-meet lahat ng expectation ko. Opo. Punyeta, bakit kumuha ka ng babaeng construction? Sir, kaya naman po niya. Maton po siya. Kaya niya pong gumawa ng mga panlalaking trabaho po. Kaya? Lahat naman ng mga babae, mga bobo eh. Ikaw, tignan mo, di ba? Inutusan kita, kumuha ka ng construction. Yung malakas, madaming nga sa neto. Eto, kinuha mo babae. Sir, wag naman po kayo magsalita ng ganyan. Kung may mali po ako o kasalanan, wag niyo na po pang buntungan ng galit si Miss Aryan. Alam mo yung mali mo? Kasi babae ka. Lahat kayo mga babae, umaasa lang naman kayo sa aming lalaki, di ba? Lahat kayo, mga utusan lang namin sa bahay dapat. Di ko nga alam bakit ikaw rin kinuha kitang sekretary dito sa opisina ko. Oh. Sir, bago po kayo magalit, try niyo po muna yung Ay, trabaho nako. niya. Aryan! Ipipilit mo pa yung gusto mo, ha? Sorry, sir. Ganito mag-isip ka. Kita mo yan? Bilyon, milyon, ganyang kalaki yung proyekto na makukuha ko dito. Ngayon, dahil kumuha ka ng babae, kaya ba niyan magbuhat? Kaya ba niyan magpukpok ng martilyo maghapon? Ha? Sir, kahit hindi ko po kayo yung mga sinasabi mo, may iba namang bagay na pwede kong gawin, di ba? Hindi ko kailangan yun. Ang kailangan ko lahat kaya. At lalaki yung kailangan ko sa project na to. Hindi ko kailangan yung mga babaeng katulad yung mga tanga. Baka nakakalimutan mo, ha, Aryan? Kung gaano ako ka-close sa mga politiko. Kay mayor, vice mayor, councilor, senator, lahat. Lahat kayang-kaya kong dikitan. Ganun ako kagaling. Gaanon ako kagaling. Kaya ikaw, kung gusto mo pang tumagal dito sa opisina ko, tanggalin mo yan. Sir, wag naman po. Subukan niyo muna ako bago niyo ako i-judge. Subukan. Subukan ko yung mukha mong sapakin, ha? Oo nga po, sir. Tsaka malapit na po yung kailangan simulan na yung project. Tatanggal pa tayo. Sandali. Hello? Oo. Congressman Josh, napatawag ka. Ay, hindi. Okay lang. Hindi ka nakakaabala. Ano, kailangan mong tulong ko? Ngayon mismo? Oo, walang problema. Wala akong gagawin. Ora mismo, pupunta ako dyan. O, sige. Antayin nyo na lang ako, Kong. Okay. Salamat. Di pa ako tapos. Alisin mo yan. Ikaw maaalis. Mamili ka. Ma'am, bakit ba? Kasi dito pa kayo pumasok. Natatakot ako para sa inyo eh. Alam mo naman yun kung ano, baka mamaya kung anong gawin sa inyo. Miss Aryan, wala kang dapat katakutan. Kung nasa tama tayo, may laban tayo. Kaya ako nandito kasi alam ko lahat ng mga projects na tinatanggap niya, mga ghost projects. Kaya susubukan kong malaman yung totoo. Timo nga nananakot na, pati ako mawawalan ng trabaho. Maraming napapahamak sa takot sa kanya dahil takot dyan Huwag kang matakot. Hanggat nandito ako, protektahan kita. Alam ko, lahat ito maaayos at may sasatuwin. Sige po, basta suportahan ko lang po kayo, basta sa tama. Sige na, punta na ako. Saan ba yung trabaho ko? Assist ko na po kayo. Tara. Congressman Josh, lumabas muna ako sa opisina saglit kasi baka may makarinig sa usapan natin kaya eto, sure ako wala nang tao dito sa paligid ko. Okay tayo, Kong. Ano? Sigurado na ba yan, ha? Naaprubahan na yan. Ang tanong ko, naka-ready na ba yung yung cashback ko? Congressman naman, alam mo kung paano ako magtrabaho. Hindi lang naman ikaw yung nabigyan ko ng ganitong proyekto eh. Yung isang mayor nung kabilang syudad, si Mayor Yvette ba yun? Ayun. Ang laki ng cashback na kuha sa akin. Ikaw pa kaya? Malakas ka sa akin eh. Yan ang gusto kong marinig. Sa pangtanong ko, malinis ka ba magtrabaho? Dapat hindi malaman ng mayor dyan sa lugar nyo. Congressman naman, hindi malalaman to ng mayor dito sa lugar. Madami akong dikit na mga pulis dito. Tsaka malalakas yung kapit ko. Magaling ako mga palusot-lusot. Lahat ng ghost project na to, na ginagawa natin, malaki talaga yung magiging kickback mo. Sa totoo nga yan, niready ko na para sa'yo eh.
Okay, okay. Yan ang mga gusto kong marinig. Teka, ilang maleta ba yung pinag-uusapan natin dito? Ako naman. Di ba nung nakarang usapan natin, 3 maleta yung sa'yo? 3 maleta? Oo, 5 sa akin. Parang di tayo nagkakaintindihan dyan. Baka gusto mong bunutin ko yung proyekto na yan. Sandali lang congressman. Madali naman ako kausap eh. Nung una kasing usapan natin, 3 maleta yung sa'yo. Kung ganyan naman gusto mo, 4 na sa'yo, akin na lang di taga-4 na tayo, diretso. Wala nang lamangan. Hating kapatid, hating nagmamahalan lang sa proyektong ganito. O sige, sige. Padala mo na lang yan dun sa mansion ko. Akong 5 maleta ha. Kong! Sige na, babalikan na lang kita. Kong! Visit talaga, lakas manggulang nito 5 maleta. Sinasabi ko na nga ba, kontraktor, may ginagawa akong kabalastugan dito. Ngayon may matibay na akong ebidensya. Ang tanga-tanga mo kasi, sobrang tanga mo! Ha? Sir, sabi nyo, kailangan na po agad ng tao. Saksak mo sa maliit mong utak na maliit ka talaga. Bobo ka, simpleng instruction, di mo magawa. Bobo! Sir, kayo po yung nagmamadali Tsaka, ayaw niyo po subukan mo na po yung Aryan, ang tagal-tagal mo na dito, wala kang kinatandaan, lahat palpak, bobo ka pa rin. Renz! Anong ginagawa mo kay Miss Arian? Ang sabi mo? Ang tinawag mo ako? Sa pangalan ko, Renz? Wala kang galang, sir? Ha? Paano kita igagalang? Sa babae nga wala kang galang eh. Hindi mo rin respeto, pati ako. Bakit? Karespeto ka ba? Sino ka ba? Ha? Sino ka? Gusto mo talaga malaman kung sino ako? Siguro hindi na rin. Wala akong interesadong malaman yung mga mabababang uring katulad mo. Tapos ikaw, umalis ka dito, itimpla mo ako ng kape ng kahit pa paano mahimasmasa naman ako. Ha? Alis! Oh, ikaw. Umalis ka na rin. Bakit ako alis? Alam ko na yung lahat kung anong ginagawa mo dito. Ano? Eto. Di ba ikaw yan? Kausap mo si Congressman. Dahil sa ginawa mong to, makukulong ka. Teka. Kinakabahan ako. Natatakot ako. Sobrang natatakot ako. Tingin mo may maniniwala sa'yo? Pipitsugin ka lang naman Kahit may recorded ka, cellphone mo na ebidensya, sabihin na natin totoo yan. Kayang-kaya kong baliktarin yan. Teknolohiya ngayon, AI na. Sabihin ko lang na AI yan, sinong paniniwalaan? Ako? Siyempre, ako. Ako yung mayaman Ako yung nasa taas. Ikaw, di hamak na daga ka lang sa palengke. Wala kang bilang. Alam mo yung mga pinagsasabi mo? Hindi yan magkakatotoo. Dahil ba, malakas yung kapit mo sa malalaking tao dito sa politika? Imposibleng mangyari yan. Alam mo, hindi na ako mag-aaksaya ng panahon sa'yo. Kasi kahit ilabas mo yan, hindi ako matatakot. Malakas ako. Kaya ikaw, tapon mo na yung cellphone mo at ikaw, tapon mo na rin yung sarili mo sa basura. Kasi pare-parehas lang kayo mga basura. So inaamin mo na ikaw talaga tong nasa video. Oo! Problema tayo doon? Oh, So, totoo pala, yung mga kapalpakan mo, mga ghost project na tinatrabaho mo, Sir Layog. Mayor, hayaan mo ako magpaliwanag lahat ng projects ko, hindi yan ghost, Mayor. Maniniwala ka ba dyan? Maniniwala ka ba sa kutong lupa na yan, Mayor? Lahat ng usapan namin, gawa-gawa niya lang yan. Gusto lang ako siraan itong daga na to Ikaw, alam mo, nilalason mo lang yung utak ng Mayor natin Umalis ka na! Umalis ka na! Sa tingin mo, maniniwala siya sa'yo? Mas sa akin siya papanig. At parang gusto mo pa akong gawing bingi sa mga narinig ko. At para sa pagkakaalam mo, mas maniniwala ako sa sarili kong anak kesa sa'yo. Anak? Oo! Anak mo tong babaeng to? So ano? Wala kang masabi? Kasi, yung katulad mo na masamang tao, aalingasaw yung baho. Okay, sige. Mayor, anak mo to. Di, maniwala ka sa anak mo. Malamang ka, dugo mo Tapos, tingin mo, matatakot na ako dahil mayor ka dito sa lungsod natin?
Hindi mo yata alam na mas madami pa akong mayor, councilor, congressman nakakilala na mas mataas pa sa'yo. Kaya kahit ipaglandakan niyo yung ginawa ko, naku, di ako matatakot kasi madami akong connection sa politiko. May kakapalan nga pala yung mukha mo, Sir Layo. Hindi mo ba alam na pinsang buo ko ang senador at ninong ni Eden? Naintindihan mo? At madali lang kami magkaroon ng koneksyon sa kanya. Pwede pa nga naming iangat doon sa presidente yung ginawa mo. Mayor, pwede naman nating pag-usapan ng malumana ito, di ba? Pwede naman talaga natin pag-usapan. Napakadali kong kausap. Chip, tara na. Sa presinto na tayo mag-usap. Mayor, Magpiliwanag na lang po kayo sa presinto, sir. Mayor, dito na lang natin ayusin to. Hindi na kailangan ng pumunta ng presinto, di ba? Mayor. Chip, sama mo na siya. Susunod kami. Sige, ma'am. Mayor, ano ba? Tara na! Si Miss Arian, siya yung sekretary ni Mr. Layog. At sa totoo lang hindi ko lahat ng magagawa kung hindi dahil sa tulong niya. Siyempre, napilitan din akong pumunta dito para malaman ko yung totoo. Po, wala po yun. Di rin po kaya ng konsensya ko yung ginagawa ni Sir Layo. Tapos, kung ano pa pong mga kasamaang pinagkagagawa niya. Alam mo, mabagay yung nangyari kay Mr. Layog. Kami mga babae, minamaliit niya. Porket babae kami, akala niya wala kaming kakayahan gawin. Ano man ang kaya ng mga kalalakihan. Kaya nire-recommend ko si Miss Arian na bigyan ng posisyon bilang executive secretary. Congrats. Ako po, yung ginawa ko po yun. Dahil po, yun po ang tama. Hindi naman po nanghihingi ako ng kapalit. Ano ka ba? Wala yun. Totoong mabait ka at tapat ka sa trabaho mo. Kaya ito yung biyaya o gantimpala na makakamit mo ngayon. Maraming salamat po. At sa'yo din, anak. Maraming salamat. Hindi ikaw. Hindi, matagal pa yun, ano? Hindi pa natin mahuhuli. Kaya nga Opo. sayang yung mga perang binabayad ng sambayan ng Pilipino kung kinukurakot lang ng ganong tao. Galing ng anak ko, no? Opo. Baka Dapat ito ang susunod na mayor. Opo, iboboto po kayo. O siya, sige na. Pwede na tayong umalis at ibigay yung statement natin sa presinto. Sige po, pwede po ako maging witness. Okay, tara. Hello, Congressman Josh. Hello. Oh, Congressman Josh, maraming salamat. Maraming salamat na sinagot mo yung tawag ko. Si Renz to. Renz, huwag ka na ulit tatawag dito ha. Wala akong koneksyon na marumi magtrabaho. Sandali, Kong Josh. Bakit naman parang nagbago ihip ng hangin ngayon? Tumawag ako sa'yo kasi kailangan ko ng tulong mo. Tulungan mo ako makalabas dito. Di ba may mga connection ka pa? Hindi ako pwedeng mapiyansahan. Kailangan ko ng mga kapangyarihan nyo para makalabas ako dito. Tulungan? Ano? Ako sasalo ng katangahan mo? Di, okay lang yan. Sumikat ka naman eh. So, pwede ba wag mo na akong kulitin, wag mo na akong tawagan? Ganon. Pagtapos mo makuha yung porsyento mo, pagtapos kong ipadala lahat ng briefcase na limpak-limpak ng pera, papabayaan mo ako dito? Baka gusto mo ikanta kita. Ano? Ako, ikakanta mo. Ikaw na rin nagsabi, di ba? Marami akong koneksyon. Baka gusto mong di ka na sinaga ng araw bukas. Kung Josh, kaya lang naman ako tumawag kasi gusto ko na makalaya dito. Baka pwede tulungan mo naman ako. Huwag ka na ulit tatawag kung ayaw mong maging impyerno yung buhay mo dyan sa kulungan. Kung, Tama na yan. Hello, Tama na yan. Congressman. Sobrang sa oras. Hello. Tama na yan. Pumasok ka na dun.